What's up Rangers? Welcome sa panibagong episode ng The Blue Ranger Vlogs dito sa ating channel at ako ang inyong Blue Ranger na laging kaagapay sa pag-review ng mga motorsiklong kaiibigan ninyo. Excited na ako Rangers sa panibagong reviewhan na naman dahil ito ay nagmula sa Kymco. Ito po ang Kymco Skytown 150. Mabilis ang specs lang Rangers. Fuel injected na po ito Rangers, matipid sa gas. Of course CVT po siya. Continuous variable transmission. Starter po niya is electric. Wala po siyang kickstart Rangers. Ang kanyang weight is 126 kilograms and the seat height is 717 millimeters at ang kanyang fuel tank capacity is 10 liters. Kaya naman, ang kanyang front tire is 110 by 70 by 14. Ang rear tire naman is 130 by 70 by 13. Ang kanyang wheel rim is alloy, telescopic suspension sa harap at double swing naman sa likod Rangers. At of course, dual disc brake and dual channel ABS. Kaya naman samahan nyo ako Rangers hanggang dulo. Let's go! Alright, so Rangers, ito yung Skytown ng Kymco. Kymco Skytown. Hot na hot po itong scooter na to. It was just released weeks ago. Pero mapalad tayo. Salamat sa AVP Philippines sa kanilang kita nyo, pinapasok pa tayo rito sa loob para mai-vlog lang, may content natin itong Skytown 150cc. Yes, bagong-bago, hot na hot. At ang kulay nito, white doon. At ito naman is golden brown. Ang ganda ng pagka-brown niya, oh. Hindi siya yung typical na brown kasi parang nag-iiba siya. Nagiging dark, nagiging light yung kulay pag natatamaan ng liwanag. Again, it's 150cc. For me, ang design nito parang medyo, talagang elegant eh. Parang, parang kang pulis eh. Na hindi eh, oh. Napakaganda yung curves niya. Yung mga datingan. Tapos yung windshield, ang ganda. Napakaganda nito. At yung pa-square na design dito, nakakatuwa yung design niya, yung headlight niya and yung Kymco na logo nandun. Tapos yung fairings niya maganda. Okay, so disc brake yung harap and dual piston caliper Kymco. Sukat ng gulong sa harap ay 110 by 70 by 14. Malapad na po yan. Malapad na po kasi 14 rin. And ang ganda nung ginamit nila rito na disc brake. And yung suspension, telescopic fork sa harap na the usual. Kasi ano to eh, yun pala yung kanyang bulb na left and right turn signals. And doon nakasilip. Ang galing, no? So, ito lang yung bulb na ilaw niya. Yes po. Sa likod may bulb din, no? Puntahan natin yung ilaw sa likod. Tataan na kagad natin. Yung turn signals din bulb, pero flexible. Wag lang sana masagi ito, baka mabali, wag naman sana. And since nandito na tayo sa likod, nandito yung airbox niya at yung panggilid. Alright. And ang ganda, may tapalodo siya rito. Kasi yung tapalodo at least napoprotektahan yung putik. Or tire hugger. Ito, wala pala siyang ano doon, no? Sir, walang goma. So, yung engine cover. Engine cover wala. Pero at least naman kasi may ganito na. So ito naman dual shock absorber. Pero meron ba tong adjustment sir? Adjustment sir, meron. Meron? Pwede adjust. Okay, good thing. Right. Upgrade load. Kasi kapag mabigat, minsan sumasayad sa humps, di ba? Ito nga yung may wave nga. So yan. And then ito yung lalagyan ng plaka sa likod. May additional fender siya. Tapos ito yung stoplight. So matagal na ang Kymco sa market. Talagang sa Europe nga, pag sinabing scooter, Kymco kagad ang nasa isip nila. Number 1 talaga. Kaya dito sa Philippines, do malapit tayo sa Taiwan, kasi Taiwan to, di ba? Kahit malapit tayo sa Taiwan, hindi masyadong na-appreciate ng Philippines kasi nga mas magaling daw ang China sa Taiwan. Pero totoo kapag pagdating sa, generally speaking, pero pagdating sa scooters, number 1 si Kymco sa Europe. Yan yung paligid niya, no? Tapos ito yung foot peg ng angkas. Yan, so may snappy effect siya. Ang ganda ng tunog, diba? Tumutunog. Air cooled po siya. And then ito yung ginamit na heat guard. Ang ganda rin. Sporty yung dating yan eh. Yan, tinanggal pa talaga ni Sir Ringo yung Yun
Oh, di ba? Malinis. Simple lang pero ang ganda ng dating. Oh. Tapos yung kanyang pinaka-tambucho ayun. So covered na covered talaga siya. Galing. Single piston caliper. Disc brake yung likod kasi nga ABS na rin po yung harap at likod. So ang nagagawa ng ABS again, nakakatulong po ito para protektahan tayo na hindi tayo sumemplang sa mga off-road, on-road, or kahit sa halimbawa maputik na kalsada, mabuhangin, may natapon na langis, basa. So whatever the condition of the road, malaking tulong ng ABS. And dual channel po siya, Rangers. Again, ganda ng kulay oh. Kung may pera lang ako ngayon, kukunin ko na to for sure. Pero again, salamat sa AVP Philippines dahil meron din silang mechanic service dito sa Las Piñas. Nasa Marcos Alvarez po kami sa Las Piñas. I-flash ko yung ilang address sa screen. Alright. So anyways, ito na po tayo sa magandang part. Ito ang ating handlebar. So makikita natin Skytown. Of course, ganda. Ganda siya. Maganda yung ginagawa. Alam ni Kim ko yung ginagawa niya when it comes to the scooters. So ayan. Pansinin natin tong brake lever. Right. So yung brake lever niya is okay na. Okay na yan. Sa mga hindi masiselan. Right. Maganda. Maganda ang ano niya. Pero na-adjust pa po ba yung brake? Dito? Hindi na, no? Hindi na. Pag nag-upgrade na lang. Kasi pag may adjustan yan sir, mayroon siyang bilog dito. Oo. May 1, 2, 3, 4. So, ito kasi wala siya. Oo. Standard brake level. Okay, thank you. So sa right side, very basic throttle. Medyo medyo malapad. Pero pag may hawak kang, pag nakasuot ka ng gloves, saktong-sakto na yan. Tapos na-appreciate ko rin meron dito itong gilid. Yan. Tapos ito, electronic start. Tapos ito naman, sa left side, may passing light. Ganda talaga may passing light. At itong high and low beam. Tapos meron siyang left and right turn signals. Ito yung patayan. Tapos horn. Ang feels ng mga pindutan, manipis siya pero hindi siya masasabing low quality. So, ayun ang masasabi ko. Medyo manipis pero okay lang. Hindi mo naman laging pipindutin yan. Minsan-minsan mo lang pipindutin yung mga yan. So itong ating susian, so ito yung susi niya. And then mayroon siyang lock dito. Pwede siyang i-lock ganun. Gaya din ng mga common scooters. And then yan. So yan yung susian. So kapag pinid dito kaliwa, try natin. Sige sir, ganun. Sige sir. Sige nga, pakidemo. Bali pag dito po siya pininghit pag Sa kanan. sa gas po. Yun, okay. So, lumapa. At maganda nito, may patungan nung cap. Dito ba pinapatong yun, sir? Yes po. Yung cap? Opo. O, para hindi mawala, no? Hindi mo basta yasan lang ipatong. So, pag tinanggal mo to, lagay mo rito. So, ilang... Pwede siya. Ayun, no? So, ilang liters to, sir? 7 liters. 7 liters. So, marami na. Malayo na mararating mo kasi ang gas consumption nito nasa 38 to 40. 38 to 40 kilometers per liter. Tama ba, sir? Demo nyo nga kung dito nalalagay yan. Napapatong ba yan dyan? Ayun, di ba? So, napakadali. Napaka-convenient sa mga riders. At syempre, easy access. Okay. Di ba? So, ayos na ayos. Di ba? Hindi mo papatong kung saan-saan. Yung kasi yung... At saka ang ano niya, quality siya. Quality yung cup. Galing. Galing ni Kim ko dito ah. Okay. So, soli na po natin. Paano mo to, sir? Ay, tama ba ginagawa ko? Ayun, okay. Thank you. So, sasara na natin siya ngayon. Right. So, bago tayo pumunta sa upuan, tingnan muna natin yung bulsa. Ayan. So, yung bulsa niya, ano lang siya. Ganito lang siya. So, wala kang masyadong may ilalagay kasi maliit lang. Basahan or gloves, ano na. Papers lang, mga maliliit lang. Na tinupi. Oo, kasi yun na yun, assist na yan. Yun na yun. Kung ano nakikita nyo, yun na yun. Wala. Coin purse siguro, oo. Okay. So, hindi naman kasya cellphone dyan. So, dito sa kabila, cellphone kasya. Yan. Siguro. Oo, medyo malalim. Tapos may charging port siya.
So, USB Type-C, and Type-C, tsaka Type-A. Ayan. Kaya, yun. Diba? So, makikita natin. And, napakaganda nito kasi, yung ano niya, ay, napansin nga pala natin itong brake fluid dyan. Dito na siya, dalawa. And, fully digital panel lang. So, dito na, kasi usually pinapaliwanag ni Sir Ringo kanina, yung passing light, nandito, at yung traction button niya, ha? Yung PCS na button, usually dito yung Usually dito yung traction control sa ibang brand, ibang model. Pero ang ginawa ni Kimco dito nilagay. sa panel. Oo, sa panel. Kasi may purpose siya dun eh. Kasi hindi mo naman laging inaano yan eh, ginagamit or ina-adjust. Kasi pag dito, baka accidentally mapindot mo or what. So, kasi may kinalaman yun sa gulong eh, yung traction control. Pinapantay kasi nun yung ikot ng back, nung rear wheels ng motorsiklo, pinapantay niya dun sa ikot ng gulong sa harap. So, yung alignment niya. Kaya, napakahalaga nun. Kapag inactivate mo yon, pwedeng maapektuhan yung takbo, yung speed, and may epekto rin yun sa konsumo ng gasolina. So, yun ang hindi alam ng ibang riders. Kaya yung iba, nagreklamo, store, ganito, ganyan. Kasi, alam po ni Kimco ang ginagawa niya when it comes to scooters dahil napakalawak na po ng experience nila. At alam po nila yung mga dapat at hindi dapat gawin sa scooter na features. So, yung turn radius nito, mamaya, upuan natin ha. Sige, para malaman natin. Okay. So, inupuan natin siya. Ha? Okay lang. Sige, sumas na rin chinelas. Okay, sige, isa pa. Sakay tayo. Pansin ko lang, parang may rubber to, no? Yes, sir. May rubber matting. Oo, maganda. Okay, so, yan. 'Di ba? So, yung turning signals, turning radius niya, ayun, 5'5" po ang height ko. So, hindi tumatama. Okay, depende rin sa ano yun, sa height nyo at sa taba at haba ng bias nyo. Okay, yan, dito naman, ayan. Whereas kung tumatama man, pwede mo namang iilag yan eh, ganyan. Or ilabas mo dyan. Ilabas mo dyan yung hita mo. Yan, ganun. So, hindi naman ganun kahirap. And also, eto, naka-stretch yung paa. It really helps yung rider kapag magko-cruising ka or gusto mo magpahinga long ride, yung dugo mo magfo-flow pa rin sa katawan mo at least. Okay to ha. Tapos yung upuan ang sarap. May stopper kasi siya, ayan oh. Ini-stop niya yung puwet ng rider. Diba? Stop niya. Ayan. Okay. Ay, before I forget, Sir Ringo, yung ano po, pakita po natin tong ano. Hindi natin na demo. Bali, ganito po siya. Okay. So, ganyan po na. Repeat lang po na. Yun, pinihit. So, bumukas, nag-click. Okay, tapos ito naman, ang lawak. Kasya kaya full face dito, sir? Na-try nyo na? Kasha po. May nag-testing na po niyan, sir. Kasha po. Tapos yung Side mirror. side mirror, ang tools nito na libre, dalawa. Yes po. Okay. Basic tools na. Basic tools. Pero ang lawak, nakakatuwa kahit hindi ka na mag-top box nito eh. I mean, oo, kasi ano ba nilalagay natin sa top box? Bukod sa mga bag, di ba? Kunyari may inuwi kang merienda o kung ano. Problema nga, pag may nilagay ka sa top box, minsan nakakabasag-basag pa yung itlog eh. Mas mahigi kung dito mo na lang ilalagay sa loob. Kung mag-grocery ka, mamalengke or what. Tsaka ang ganda, may goma siya oh. May goma siya. Ibig sabihin ito, yung kagaya sa ref, yung natatight talaga. Yung talagang saradong-sarado siya kapag may goma. Appreciate ko yun oh. Gasket oh, ang ganda. Tapos yung kanyang baterya, nandito yun sa harap sir, di ba? Ito Nandun. yung battery. Yung Battery. dito po mismo. Ewan, nandun. Kaya maluwag dito. Kasi walang... Pero ang cons dito sir, wala siyang ano, spring. Wala po. Kaya ganun lang. Diyan, Yan. siya parang hydraulic or spring dito. Kasi yung ibang rider, naglalagay sila dito ng... Ano ba tawag doon? Yung bag. Saddle block. Yung saddle or... yung navigation bag. Yung... Ngayon, kapag inano yun dyan, tatama yun dun. But anyways,
Okay naman yan, hindi naman masyadong pwede naman to mag-DIY na ano eh, yung may spring, di ba? Pwede yun, no? So, Pwede i-mountain to. oo, Kasi ano naman to. oo. Tapos may sabitan ng helmet. Ganda. Ganda nito, sir. Okay. So, one more final look. Kimco Skytown 150. Ito yung kulay white. Puta natin. Ganda rin ang white, ha? Parang PCX eh, sir. Yes, No? sir. Kawit siya ng Kawit. Oo. sa malayo. Oo, sa malayo. Pero ano niya sa sir sa itsura dahil dito. Oo, yun. Yun yung nagpaganda sa kanya. Ayun, no? Oo. Diba? Nagdagdag ng parang maskulado effect eh. Yun, no? Kasi yung niya talaga parang style physic or ABV. Oo. Meron siyang ganito eh. Oo. Parang unique talaga siya. Unique siya. Parang nag-iba yung itsura sa white eh, no? Sa brown, sa golden brown. Napakaganda nito. Kaya sumugod na kayo rito sa AVP sa may Kimco Las Piñas sa Marcos Alvarez. At nandito yan, si Saringo. Yan. Salamat, sir. Alright, and i-upload natin to. Makikita kayo ng mga subscribers at mga viewers natin. Again, this is priced at 18,500. Sa presyong 118,500, naka-traction control ka na, may dual channel ABS, malaki yung kanyang underseat storage, tapos may windshield, yung very relaxing yung pagdra-ride mo kasi meron siyang cruising type or mas stretch yung paa mo rito. 'Di ba? Yung feels at yung features na binibigay siya, naka-dual dual channel ABS, tapos yung naka-piston caliper ka na Kimco. Aba, napakaganda. 7 liters fuel tank capacity. So nire-review lang natin, no, para sa mga nag-iisip na bumili. Alam ninyo yung pupuntahan ng pera ninyo at hindi kayo manghihinayang. Alright, so again, salamat. AVB Philippines. At marami silang mechanic dito. Kanina may ginagawa sila doon. Busy lang, hindi natin na videoan. Pero salamat po muli, Rangers, and babalikan ko po kayo. Ayan. Tapos kayo na lang din magsalita. Sige. Naka-play na to sir. Rangers, tinan nyo, may demo ko sa inyo. Ang Kimco lang ang nakagawa nito. Kasi sila, yung center of gravity nung kanilang mga unit, mga scooter, sa gitna. Nasa gitna. Kaya kita nyo compared mo yung mga maxi scoot na name it, NMAX, PCX, ADV, name it, di ba? Kahit nga Honda Click 125, ang bigat. Pero tinan nyo this weighs roughly 100 something. Yes sir. Mga 120 Oh, o 130, let's say gano'n Tignan nyo ang Honda Click 108 lang. Pero ito, tignan nyo, ibababa ko sa center stand. Ito problema ng kalimitan naka maxi scoot. Baba ko okay, swabe, effortless. Yakit ko. Tignan nyo kita nyo na, wala akong masyadong ginamit ng puwersa. Tignan nyo, baba natin, yan. Tapos patutunayan ko na lang, itong harap na pa ako ang gagamitin ko Tingnan nyo. Kita nyo? Walang masyado, parang naalala ko yung Honda Beat namin sa bahay Ganyan, ganun kagaan. Kaya isa ito sa maaaring maging dahilan kung bakit kayo bibili ng Skytown ng Kimco. Okay, so salamat Rangers. Okay, thank you. Akala ko yung